Hello, kamusta ka at welcome back sa channel ko. Alam mo yung pakiramdam na parang may mali, pero wala kang konkretong ebidensya? Yung tipong tahimik lang ang lahat, pero sa loob mo, may kumakatok, parang may hindi tama. Siguro naranasan mo na yan sa relasyon, sa kaibigan, sa trabaho, o kahit sa simpleng sitwasyon na hindi mo maipaliwanag. At ang hirap, no? Kasi hindi mo alam kung aaksyon ka ba o maghihintay ka pa. Baka sabihin mo sa sarili mo, overthinking lang siguro to, o baka ako lang to. Pero ito ang tanong, paano kung hindi ka lang nag-iisip? Paano kung may kutob ka talaga? Sa video na to, pag-uusapan natin kung ano ang dapat mong gawin kapag may kutob ka. Hindi yung paranoid ka, ha? Iba yon. Ito yung tahimik pero matibay na boses sa loob mo na nagsasabing mag-ingat ka. At lalo na para sa atin na dumaan na sa iba't ibang experience sa buhay, sa pag-ibig, sa trabaho, sa pamilya. Alam mo na hindi biro ang ma-ignore ang instinct mo. Kasi minsan, ang pinakamalaking pagkakamali natin, hindi yung nagtiwala tayo sa maling tao, kundi yung hindi tayo nakinig sa sarili natin kahit alam na natin ang totoo. So paano nga ba? Ano ang dapat mong gawin kapag may kutob ka na? Unang-una, huminto ka muna. Hindi ibig sabihin nito na gagawa ka agad ng eksena o magko-confront ka kaagad. Hindi rin ibig sabihin na i-ignore mo. Ang ibig sabihin lang, bigyan mo ng space yung sarili mo para marinig mo kung ano talaga ang sinasabi ng kutob mo. Kasi aminin natin, sa panahon ngayon, ang ingay ng mundo. Social media, opinyon ng ibang tao, expectations. Minsan hindi mo na marinig yung sarili mong boses. Kaya kapag may kutob ka, parang maliit na bulong lang yan. Kapag hindi mo pinakinggan agad, matatakpan yan ang ingay ng paligid. Halimbawa, may kausap ka, okay naman siya sa simula. Sweet, caring, attentive. Pero habang tumatagal, may napapansin ka parang may hindi tugma sa sinasabi niya at sa ginagawa niya. Hindi mo ma-pinpoint agad, pero may something off. Imbes na tanungin mo yung sarili mo kung bakit ganun ang pakiramdam mo, minsan ang ginagawa natin, pinipilit natin i-justify. Busy lang siguro siya. Pagod lang siguro. Baka ako lang to, masyado akong sensitive. Familiar? Diyan nagsisimula ang problema. Hindi sa mali ang iniisip mo, kundi sa pinapatahimik mo ang sarili mo para lang maging komportable ka. Kaya ang unang hakbang kapag may kutob ka, makinig ka, hindi sa ibang tao, sa sarili mo. Tanungin mo, bakit ko nararamdaman to? Hindi para husgahan ang sarili mo, kundi para maintindihan mo. Kasi kadalasan, may basehan yan. Baka may maliit kang napansin isang salita, isang kilos, isang pagbabago sa tono na hindi agad na-process ng isip mo, pero na-detect ng instinct mo. At alam mo, minsan mas matalino pa ang instinct natin kaysa sa logic. Ngayon, habang pinapakinggan mo ang sarili mo, huwag ka agad magdesisyon base sa emosyon. Ito na yung pangalawang mahalagang gawin, mag-observe ka. Oo, mag-observe. Hindi yung mag-iimbestiga ka parang detective, ha? Simple lang. Tingnan mo kung consistent ba yung nararamdaman mo sa nakikita mong reality. Kasi ang totoo, ang mga tao, hindi nagtatago sa sinasabi nila. Nagpapakita sila sa ginagawa nila. Halimbawa, may kaibigan ka na palaging supportive kapag kayo lang, pero kapag may ibang tao na, parang iba siya nagjo-joke tungkol sa'yo, minsan napapahiya ka pa. At sa loob mo, may kutob ka na parang hindi na healthy yung dynamic nyo. Imbes na i-ignore mo, obserbahan mo. Paulit-ulit ba? Pattern ba? O minsan lang nangyari? Kasi kapag pattern na, hindi na yan coincidence, mensahe na yan. At dito na papasok yung isa pang importante. Huwag mong i-dismiss ang patterns. Alam mo, marami sa atin, lalo na kapag may pinahahalagahan tayong tao, ang bilis nating magbigay ng benefit of the doubt. Kahit malinaw na ang signs, sinasabi pa rin natin, okay lang, baka nagkamali lang. Pero kung paulit-ulit, hindi na yan pagkakamali, choice na yan. At doon pumapasok ang realization na minsan ayaw nating tanggapin na hindi lahat ng tao sa buhay natin para sa atin. Masakit yan, oo, pero mas masakit kung magpapatuloy ka sa sitwasyon na alam mo na sa sarili mo, may mali na. Kaya kapag may kutob ka at nakita mong may pattern, huwag mo na i-gaslight ang sarili mo. Huwag mong sabihing, wala lang to kung malinaw na may epekto na sa'yo. Kasi habang pinipilit mong hindi pansinin, ikaw ang unti-unting nauubos. Alam mo yung pakiramdam na pagod ka pero hindi mo maipaliwanag kung bakit. Minsan hindi trabaho ang dahilan, hindi rin responsibilities. Minsan, tao. Tao na hindi tugma sa energy mo. Tao na may tinatago. Tao na hindi aligned sa values mo. At ang katawan mo,
Ang isip mo, ang puso mo, lahat sila nagbibigay ng signal. Ang tanong, papakinggan mo ba? Ngayon, habang nandito ka sa stage na to nakikinig, nag-observe, nakakakita ng patterns, may isa pang bagay na kailangan mong tandaan. Hindi lahat ng kutob ay para labanan. Minsan, para lang magbigay babala. Hindi mo kailangan agad makipag-away. Hindi mo kailangan gumawa ng eksena. Minsan, ang pinaka-mature na response ay ang dahan-dahang paglayo. Pero bago tayo makarating doon, may isa pang mahalagang bagay na kailangan mong maintindihan kung paano mo pinoprotektahan ang sarili mo habang hinaharap mo ang kutob na yan. At yan ang pag-uusapan natin habang mas lalalim pa tayo sa usapan na to. Habang pinoproseso mo lahat ng yan, yung pakiramdam, yung mga napapansin mong patterns, may isang bagay na madalas nating nakakalimutan. Hindi lang kasi ito tungkol sa kanila. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang ginagawa ng ibang tao. Malaki rin ang kinalaman kung paano mo pinapahalagahan ang sarili mo sa sitwasyong to. Kasi minsan kahit klaro na ang kutob mo, kahit may ebidensya na sa harap mo, nananatili ka pa rin. Bakit? Kasi umaasa ka. Kasi may attachment. Kasi may history. At higit sa lahat, kasi natatakot ka, matakot mawala, matakot magsimula ulit, matakot harapin ang katotohanan. Real talk lang, hindi lahat ng nararamdaman mong takot, dapat mong sundin. Minsan, ang takot ay hindi babala. Minsan comfort zone lang yan na ayaw kang pakawalan. Kaya habang kinikilala mo ang kutob mo, kailangan mo ring tanungin ang sarili mo, pinipili ko ba ito dahil tama o dahil sanay na lang ako? Magkaiba yon. Kasi kung sanay ka lang, kahit mali, nagiging normal. Kahit nasasaktan ka, parang okay lang. Hanggang sa hindi mo na namamalayan, ikaw na mismo ang nag-a-adjust para lang mag-fit sa sitwasyon na hindi naman talaga para sa'yo. Dito papasok ang isang mahalagang hakbang. Maglagay ka ng boundaries. Hindi yung dramatic, hindi yung biglaan. Simple pero malinaw. Yung tipong alam mo sa sarili mo kung ano ang kaya mong tanggapin at kung ano ang hindi na. Halimbawa, kung may kausap ka na hindi consistent, biglang sweet, tapos mawawala, pwede mong piliin na hindi na agad mag-reply. Hindi dahil nagpapapansin ka, kundi dahil pinapahalagahan mo ang sarili mong oras at emosyon. Kung may kaibigan ka na paulit-ulit kang binabastos in a joking way, pwede mong sabihan ng maayos. At kung hindi magbago, doon mo malalaman kung hanggang saan ang respeto niya sa'yo. Kasi ang totoo, ang mga taong may malasakit sa'yo, marunong makinig kapag nagsalita ka. At kung hindi sila marunong makinig, that's already an answer. Ngayon, habang ginagawa mo to, may isa pang challenge, yung pag-handle ng doubt. Oo, darating yan. Yung tipong bigla mong iisipin, baka mali lang ako. Baka sinisira ko lang ang relasyon. Baka masyado akong sensitive. Normal yan, lalo na kung hindi ka sanay mag-set ng boundaries. Pero tandaan mo to, ang pagiging aware ay hindi pagiging praning. May difference ang pagiging maingat sa pagiging paranoid. Ang paranoid, kahit walang basehan, naghahanap ng problema. Pero ang aware, nakikinig sa sarili, tumitingin sa reality, at gumagawa ng decision base sa respeto sa sarili. Kaya kung ang kutob mo ay sinusuportahan ng actions na nakikita mo, hindi na yan imagination, information na yan. At habang tinatanggap mo yan, kailangan mo ring maging honest sa sarili mo. Hindi yung honesty na masakit lang, kundi yung honesty na nakakapagpalaya. Aminin mo kung nasasaktan ka. Aminin mo kung hindi ka na masaya. Aminin mo kung may mali na. Kasi hanggat dinideny mo yan, hindi ka makakausad. May kilala ako dati sobrang tagal niyang binaliwala ang kutob niya. Lahat ng red flags ginawa niyang pink. Lahat ng mali, ginawa niyang excuse. Hanggang sa isang araw, napagod na lang siya. Hindi dahil may isang malaking nangyari, kundi dahil sa dami ng maliliit na bagay na matagal na niyang alam, pero hindi niya pinansin. At alam mo kung ano ang sinabi niya? Sana mas maaga akong nakinig sa sarili ko. Simple pero ang bigat. Kaya kung ikaw nararamdaman mo na yan ngayon, huwag mo nang hintayin na maubos ka bago ka kumilos. Hindi ibig sabihin na kailangan mong i-cut off agad ang tao. Hindi rin ibig sabihin na kailangan mong magdesisyon ngayon din. Pero ibig sabihin, simulan mong piliin ang sarili mo, kahit paunti-unti. Kasi ang self-respect, hindi yan bigla ang desisyon. Practice yan. At habang pinapractice mo yan, mapapansin mo na unti-unting lumilinaw ang lahat. Yung dati mong kino-confuse, nagiging obvious. Yung dati mong tinatakasan, kaya mo nang harapin. At doon mo marirealize na ang kutob mo, hindi kalaban, gabay yan.
Ngayon, may isa pang layer dito na madalas hindi na pag-uusapan yung kung paano mo haharapin ang tao involved, kung pipiliin mong kausapin sila. Kasi hindi lahat ng sitwasyon kailangan ng confrontation. Pero may mga pagkakataon na kailangan mong magsalita. Not to attack, but to clarify. At dito pumapasok ang maturity. Hindi ka na yung dating ikaw na padalos-dalos. Hindi ka na rin yung tahimik lang palagi. Nasa gitna ka na, marunong makinig, pero marunong din magsalita kapag kailangan. Kapag kinausap mo sila, hindi mo kailangan maging perfect sa words. Hindi mo kailangan ng script. Ang kailangan mo lang, totoo ka. Napapansin ko kasi na ganito ang nararamdaman ko kapag gusto ko lang malinawan, simple pero powerful. Kasi kapag malinaw ka magsalita, binibigyan mo rin sila ng pagkakataon na maging malinaw. At kung sa clarity na yon, mas lalo mong nakita na hindi aligned, masakit man. Pero at least, sigurado ka na. Hindi ka na umaasa sa haka-haka. Hindi ka na nakakulong sa baka. At minsan, yun na ang pinakakailangan natin, yung kasiguraduhan na kahit masakit, totoo. Kasi ang totoo, hindi naman tayo takot sa sakit. Ang kinatatakutan natin, yung hindi natin alam kung saan tayo lulugar. Kaya habang tinatahak mo tong proseso na to, pakikinig sa kutob, pag-o-observe, pag-set ng boundaries, pagharap sa katotohanan, unti-unti kang nagiging mas matatag. Hindi dahil wala ka nang mararamdaman, kundi dahil mas marunong ka nang pumili kung alin ang papakinggan. At doon nagbabago ang lahat. At doon, unti-unti mong mararamdaman na parang may nag-iiba sa loob mo. Hindi dramatic, hindi biglaan. Parang dahan-dahan lang na paghinga matapos kang matagal na napigil. Yung tipong dati, punong-puno ka ng tanong. Pero ngayon, kahit hindi mo pa alam lahat ng sagot, may kapayapaan ka na. Kasi ang totoo, hindi naman natin kailangan malaman lahat agad. Hindi natin kailangan kontrolin lahat ng mangyayari. Minsan, ang kailangan lang talaga, matutong magtiwala sa sarili natin. Alam mo, habang tumatanda tayo, napapansin natin na hindi na sapat yung okay lang na sagot. Hindi na sapat yung tiisin mo na lang. Dati, kaya pa natin i-ignore ang nararamdaman natin. Kaya pa natin magpanggap na wala lang. Pero ngayon, ramdam mo na agad kapag may hindi tama. At hindi na ganun kadali baliwalain. At magandang bagay yan. Kasi ibig sabihin, mas connected ka na sa sarili mo. Mas kilala mo na kung sino ka, kung ano ang kaya mong ibigay, at kung ano ang hindi mo na dapat tanggapin. Kaya kung may kutob ka, huwag mo nang kalabanin. Hindi iyan kahinaan, hindi iyan pagiging praning, bahagi iyan ng growth mo. May mga tao na darating sa buhay mo na tuturuan ka kung paano magmahal. May iba naman, tuturuan ka kung paano mag-set ng limits. At may ilan, tuturuan ka kung paano makinig sa sarili mo. Lahat sila may papel. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mong manatili sa lahat ng iyon kasi minsan ang pinaka-mature na desisyon ay ang umalis ng walang galit. Yung tipong malinaw sa'yo kung bakit ka aalis pero hindi mo na kailangan ipagsigawan sa mundo. Tahimik lang, buo ka, sigurado ka. At alam mo kung bakit? Kasi hindi mo na kailangan ng validation ng ibang tao para paniwalaan ang sarili mong nararamdaman. Kung may kutob ka at ginawa mo na ang lahat, nakinig ka, nag-observe ka, naging honest ka, nagbigay ka ng pagkakataon, at nandun pa rin yung pakiramdam na may mali. Minsan, sapat na yon para umusad ka. Hindi mo kailangan ng proof na kayang ipakita sa iba. Ang mahalaga, malinaw sa'yo. Kasi at the end of the day, ikaw ang mabubuhay sa consequences ng mga desisyon mo, hindi sila. At oo, may mga pagkakataon na magkakamali ka. May mga pagkakataon na iisipin mo, sana naghintay pa ako o sana mas maaga akong umalis. Normal yan, parte yan ng pagiging tao. Pero alam mo kung ano ang mas mahalaga? Na sa bawat desisyon mo, mas pinipili mo na ang sarili mo. Kasi kapag ginawa mo yan, mapapansin mo na iba na ang klase ng mga tao na pumapasok sa buhay mo. Mas totoo, mas malinaw, mas tahimik, pero mas panatag. At doon mo marirealize na hindi pala kailangan ng maraming tao para maging masaya. Kailangan mo lang ng tamang tao. At higit sa lahat, tamang relasyon sa sarili mo. Kaya kung nandito ka ngayon, nanonood, at may nararamdaman kang hindi mo maipaliwanag, huwag mo nang i-brush off. Umupo ka sandali, makinig ka, tanungin mo ang sarili mo. Kasi baka yung sagot na hinahanap mo sa iba, matagal nang sinasabi ng sarili mo. At kung may natutunan ka dito, gusto kong marinig yan mula sa'yo. I-share mo sa comments, naranasan mo na ba yung ganitong kutob? Sinunod mo ba? O binaliwala mo? Anong nangyari? Minsan sa pag-share mo ng kwento mo,
may ibang tao na matutulungan mo rin. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag mong kalimutang i-like at i-subscribe. Marami pa tayong pag-uusapan, mga bagay na hindi laging tinuturo, pero araw-araw nating nararanasan. At bago ka umalis, tandaan mo to, hindi ka nandito para magduda sa sarili mo. Nandito ka para matutong magtiwala dito. Ang mundo, maingay. Maraming opinyon, maraming distraction. Pero sa gitna ng lahat ng yan, may isang boses na hindi ka lilinlangin, ang sarili mo. Alagaan mo niyan, pakinggan mo niyan. At kapag may kutob ka, huwag mo nang balewalain. Dahil minsan, yan na ang pinakaunang hakbang para ilayo ka sa mali at ilapit ka sa buhay na mas totoo para sa'yo. Dahan-dahan lang, walang kailangang madaliin. Basta tuloy ka lang. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod.